experience ninyo sa MTRCB? Please explain. Sa lahat po ng SM Cinemas, R18 po kami, tapos outside SM Cinemas, R16, R18 kami outside SM Cinemas. Huwag po kayo makalala kasi yung storya ng movie namin, hindi po na-sakripisyo yun. Medyo nabawasan lang yung mga patayan, gilitan ng leeg, yung mga dugo-dugo. Pero alam ko maraming mga Pilipino, maraming mga Pinoy, lalo ng mga lalaki, gusto nyo talaga yung matinding saksakan. Basta ganun. Panoorin nyo sa R18, Ayala, Gateway, kung saan pa, Podium, lahat po yun. Meron po, dito sa Gateway. Yes, andito po. Basta SM Cinema, R16, R18 po, outside SM Cinema. Thank you very much for that wonderful answer. Alam mo ba, Encho, yung napupunan pala natin ay merong special prize na makukuha. Hindi, tsaka kanina may binanggit ka. Ano si Sylvia Sanchez? Napatingin ako, sabi ko, hala, yung nanay ni Esperanza. Sabi ko dito, pagkakita ko kanina, sa Stars Luck tayo, sa mga nakikita natin. Ito naman, susunod, Encho, and sa Team Topak, ang katanungan naman ay mula kay Judy Punsalan. Ang tanong, if you will rate your experience in terms of acting, what rate would it be? Ang sasagot syempre ay sina Encho at si Sid. Ayan. Asa si Sid? Hindi na masin si Sid. Yung dun po sa tanong, gusto ko pong sagutin na, hindi, to be fair, totoo pala yung tatak Somes. Because Richard Somes did really, ito talaga yung strength niya as an action director. Dinala niya yung minahal natin 90s action film ng Pilipinas to the modern times. And I'm so proud kasi even the foreign press appreciate the film ko. Yun po. Maraming salamat. Ang ating producer, may gusto bang idagdag? Again, ang tanong ni Daibian, syempre si Encho sumagot siya bilang isa sa mga cast ng pelikula. Pero as a producer, anong masasabi mo or kung bibigyan mo ng rating yung mga aktor na nagsipagganap sa Topa, ano mo ang i-rate mo sa kanila? Hindi ko po ito ipapasok sa Metro Manila Film Festival itong Topak kung alam kong hindi marunong umarte ang mga artista ko. Nakataon po from Julia Montes, Arjo Atayde, hanggang doon sa mga tig-iisang eksena lang ng pelikula namin. Hahangaan nyo sila at bilang producer at artista rin, nakakatuwa at makakita na eto pa lang yung mga dating mga nagkukontrabida na hindi masyadong nabibigyan ng tsansa na magagandang roles. Dito nabigyan at hindi ako nagkamali dahil yung mga artista hindi nabibigyan ng tsansa magkaroon ng magagandang role. Dito po sila nagpakitang gilas and maniwala po kayo, rate 1 to 10 ang mga artista ko bilang producer, ipagyayagan ko po at proud ko magsabi, ilalaban ko mga artista ko. 10 over 10 po ang mga artista ko. And nagmula po yan sa ating producer ng Topa. Maraming salamat. Susunod naman, punta naman tayo sa Uninvited. Ayan. Ang galing ng MMFF, no? May mga ganito na tayo ngayong events. Mas nalalaman natin kung ano yung mga papanoorin natin ngayong Pasko. Tsaka parang game show na siya. Susunod naman, bukulot naman na mag-uwi na. Rice cooker. Okay, katanungan para sa team ng Uninvited from Vito Santos. For the cast, may pressure ba? May pressure ba sa inyo to become a best film at magkaroon ng madaming awards and blockbuster? Sir Brian, direct that. Miss Maylene Elijah. Pressure sa amin na manalo ng maraming awards. At maging blockbuster. At maging wala namang pressure. You know, ang pressure lagi, Chenchong, alam mo to, sa artista is yung makagawa ka ng magandang pelikula, ma-deliver mo yung role mo sa tamang hinihingi ng director. Yun lang naman ang laging pressure dyan. Pagdating sa awards, I don't think there is. O ikaw? Yeah, when you're working with great actors like Tia Sor and Kuya Aga, Ate Meding, Nadine, like,
everything just comes so naturally. Parang you bring out the best in each other. So, yun, parang walang pressure in that terms. Pero, isang malaking karangalan, yun yung pressure. Yung just working with all these great filmmakers. You lift each other up. Yeah. Audience will like it. Tapos parang given na our cast, syempre parang super happy and thankful ako to work with them. Kaya sana magustuhan niyo yung video namin. Sa amin naman siguro, sa akin, natawa naman ako that everyone is having fun. And I think doon sa kanila, mas lalong nawala yung pressure dahil sa gagaling nilang lahat, nagtutulungan sila. Ayan. Maraming salamat. Yan ang katanungan mula sa ating mga friends, na mga fans, and supporters. Ngayon naman, katanungan naman mula sa ating mga kaibigan sa press, mula kay Francis Rio Dique. Ang tanong, ano daw po ang espesyal sa Uninvited kumpara po sa mga nauna at iba pang mga horror films? Okay, so firstly po, hindi po siya horror. It's a thriller. Ayan, para po sa mga kaibigan natin sa press. Ang special po dito is because kami po ng project ni Warner Brothers and Mentor Productions, sinigurado po namin na mag-offer kami ng bago sa lahat po ng audience. At of course, make sure na sulit yung gagastusin nyo para panoorin po ang Uninvited. Kaya talagang pinush namin sa limits yung pwede namin ipakita dito sa Uninvited. Pero ko lang kay Brian, at score kasi ng Uninvited, it's about a loving one. So, kaya, panoorin niyo na lang po. Maraming salamat Sir Brian and Rick Dan. Thank you mula sa Uninvited team. Kayo naman, ipasok naman natin ang katanungan mula sa Isang Himala. Etsyong pumunod ka na, nandiyan ba ang 1 million? Para sa ating next winner. From Marie Lumbay. Ano ang isang himala na gusto niyong mangyari sa buhay ninyo? Grabe naman ito. Totoo, parang ano yan? Very heartwarming question. Hindi ko na-expect yan. Well, gusto kong isang himala na mangyari sa buhay namin. Well, siguro, for the film to be watched by many people, kasi siguro sa MMFF today, masasabi namin na kumbaga kami yung medyo kakaiba because number one, we're a musical and also we're entirely composed of stage and theater actors. So, yun lang, isang himala na sana maka-reach out to more Filipinos because as Filipinos, we are very musical as a people. So, ayan po. Maraming salamat. Ito po nabunod ko ay tanong mula kay Kuya Mel Navarro ng Tempo. Kaya lang po, paano po yun? Wala po si Aisel, kasi ang nakalagay po, for Aisel Santos. And tanong po, gaano kaibang atake mo? Kaya wala po si Aisel. Ayan, sa inyo na lang po. Ang tanong po para kay Aisel Santos, gaano kaiba ang naging atake ni Aisel sa iconic role na Elsa sa Isang Himala na base sa isang classic movie noong 1982? Knowing Aisel, ang isasagot na dito is, syempre alam niya at hindi maiiwasan na mako-compare siya sa national artist Nora Honor, pero hindi po niya at all tinry i-emulate. This is a very different take on the classic and iconic Elsa of Sir Ricky from Himala. So, even from Sir Ricky, siya mismo nagsabi, natutuwa siya kay Aisel na hindi niya talaga tinry gayahin kung ano yung ginawa ni Nora Honor because that would be impossible. It's irreplaceable. Nora Honor's Elsa will be irreplaceable. So this is a completely different thing. So yeah. Hindi ng bagong timpla. It's bagong timpla. Maraming salamat sa Isang Himala. Thank you very much, Isa. Susunod, kumuha naman tayo ng mga katanungan mula sa Hold Me Close. Ayan.